Pwede ba? Ano yung tanong? Pwede bang ma-accuse ang elder? May mga magsasabi, hindi. Hindi pwedeng akusahan ang elder. Panginoon lang siya mananagot, direkta. Panginoon lang pwede tumanggal sa kanya. Ang calling niya permanent. Hindi yan pwedeng i-rebuke ng member. Oh. Ngayon, sino magsasabing pwede at saan natin makikita na pwede? Oh, nagtaas ng kamay si Joseph. Hindi ba? Gumanong ka eh. Ala ko, alam mo yung sagot, gulat ako eh. Sino ang magsasabing, bago kayo magtaas ng kamay, sabihin nyo pwede, kailangan may verse na kayo. Sino? At saan nakalagay ng Bible na pwede? No, dapat meron tayong alam niyan. So, kaya nga ituturo ko kasi, kita nyo, doon pa lang sa proof na pwede, di na natin alam. Dapat alam natin. Sino may alam? Saang verse, saan ba sa Bible makikita na pwedeng i-akusahan ang elder? Kasi pag wala kayong nabasa, hindi pwede. Dictatorship tayo dito. Di ba? Wala kayong nabasa eh. Hindi, parehong elder yun eh. Ibig sabihin, yung pastor, pwedeng mag-rebuke sa kapwa pastor. Pero yung members ng church, pwede bang mag-accuse sa elder nila? The word is accuse. And that is a harsher word. Rebuke is a lesser word. And accuse is something. He has done something wrong. Rebuke is something na gawain mo yan. Nagawa mo yan, pero okay. Nino-notify lang kita na nagawa. So, I think accuse is higher, no? Kasi accusation means removal. 'Di ba? Sa court of law, pagka inaccuse ka, akusado ka, ay pwede kang masentensyahan. So, mas matinding salita yung accuse. Pwede ba? Saan? Sige, Brad, sis. Ayun, nakuha niya. Intindi. Ang bihira. Praise God. Sige, pakibasa, sis. Against an elder receive not accusation. Receive not. May but. But before 2 or 3 witnesses. Ano ibig sabihin nun? Tulungan mo. Ikaw magsagot. Baka mamaya mag-expound. Mamaya mag-expound na yan. Pastora lalabas yan. But against an elder receive not an accusation but before 2 or 3 witnesses. Mayroong valid reason for accusing and mayroong witnesses. Okay. So, ibig sabihin, pwede. Pwede. Una mo na tanong, pwede ba? Pwede po. Meron. Pwede. Pero, papaano? Ang proseso dapat ay may valid reason and then merong witnesses na may nakalagay dyan 2 or 3 witnesses. 2 or 3. So, may proseso na gagawin. 2 or 3 witnesses. Pag walang 2 or 3 witnesses, ang una kasing proseso diyan ay go to him yung una. Oo nga. Tapos after nung yung hindi pa maayos ang kayong dalawa, merong 2 or 3 witnesses. And then pag hindi pa maayos, tell it to the church, parang ganoon ang So kung walang 2 or 3 witnesses, pag walang 2 or 3 witnesses at nag-accuse, yun hindi valid kasi ang mangyayari nun parang sinisiraan mo yung tao. Yun. Sabi, okay. Nasa Bible kasi use the words of the Bible. Yun, receive not.
Di ba? Nasa Bible eh. Against an elder, receive not, but with 2 or 3 witnesses. Pag walang 2 or 3 witnesses, receive not. Oh, ganun lang yun. Di ba? Simple lang. So, pwedeng ma-accuse. Number 1, tandaan natin ha, pwede bang ma-accuse? Pwede. Papaano? With 2 or 3 witnesses, pwedeng ma-accuse. Pag wala, receive not. O, di ba? 1, 2, 3, simple lang. Ngayon, ang susunod na tanong, papaano mo gagawain yun? Yun na mabigat. Di ba? Paano ba nag-accuse? Sa Old Testament, pagka may accusation, yung panahon ni Ezra, nung pumunta na yung mga Jew doon sa Jerusalem, yung mga kalaban ni Ezra at Nehemiah sumulat sa hari. Okay? So, pwede natin gamitin yung president na yon. Susulat tayo. Kasi ang accusation is made better by a letter instead of verbal. Kasi ang verbal pwedeng mabago. 'Di ba? Sabi, Pastor, inaakusahan kita. Tapos mamaya face to face. Totoo ba na sinabi mo ito? Hindi naman ganyan pagkakasabi ko eh. Yun, pwedeng mabago kasi verbal eh. Sige. May ano po dito but before 2 or 3 witnesses. Mm. Ano po ba ito? Merong 2 or 3 witnesses na parehas kayo ng napupuna. Di ba bawal yun na parang nag-i-encourage ka? Paano mo, halimbawa, meron akong accusation sa elder, ikikwento ko ba ito sa kasamahan ko? Kasi 2 or 3 eh. So, ibig sabihin, 2 or 3 kayo na nakapansin noong Samantalang hindi naman natin i-encourage na kapag merong akong issue sa isang taong ito, ikikwento ko sa iba. Paano ko makakuha ng 2 or 3? Yun na nga. Okay. 2 o 3, paano? So, ang sinasagot natin ngayon, paano? So, halimbawa, una is paano gagawain yung accusation? That's number 1 question. Number 2, paano ka makakasabay ng 2 o 3 witness? Paano magkakaroon? Bawal nga na mag-gossip. Bawal magkalat. Bawal, at sabi, love hideth or covereth a multitude of sins. So, paano mo gagawain yun? Ibig sabihin, ganito yon. Pagkakaintindi ko lang yung kasalanan or yung ginawang mali ay sobrang scandalous na kahit hindi ka ang tawag doon? Kahit hindi ka magtanong, unmistakable, kahit hindi ka mag-imbestiga, hindi ka maghanap ng ebidensya, hindi mo na kailangan na mag-convince na, di ba? Di ba ito ginawa? Di ba? Kita nyo? Hindi eh. Ay, wala. So, sobrang skandalo na lahat ay convinced. Pero, kahit lahat ay convinced, ganun pa rin. Meron pa rin hindi matapang. Yun ang problema minsan. Kitang-kita mo na, ayaw mo pa rin. Diba? So depende na yan doon sa church. Bakit? Kasi yung church ang madadamay, masasacrifice. Una, sa authority, sa candlestick, sa reputasyon ng church na yan. Kung papabayaan ninyo na yung elder ay talamak na nga ang skandalo, wala pa rin pumapalag. Pero, if you will hold your peace in silence and allow it to happen before your very eyes, then that is the responsibility of the church.
Ang karamihang sagot dyan, si pastor naman mananagot dyan eh. No? Siya ang tinawag ng Panginoon eh. Hindi naman tayo eh. Anong karapatan natin? 'Di ba? So, pagka mas marami yung mindset na ganun, ay, yung church, God will hold the church accountable. 'Di ba? Kagaya nung sin of Akan. Nangyari, nag-suffer ang buong Israel. Nandayo namatay. Dahil, ako naniniwala ako na hindi innocent yung pamilya ni Akan. Hindi innocent. Kasi nakita nila eh. Tinago eh, doon sa tent nila eh. Paano yan? Ay, nakita ko doon, nakuha ko. Maingay. Sabihin kay Joshua, ha? Di ba bawal yan, Papa? Ha? Oh, sweetheart, ano yan? Ang gaganda. Nakita ko doon. Napulot ko. Hindi, bawal yan. Sabi ni Leader Joshua, bawal yan eh. Kaya maingay. Pagkatapos na itong gera, mayaman tayo agad. Di, Papa, kailangan sabihin. Di, akong bahala dito, ako mananagot. Ako ang ama ng tahanan. O sige na nga. Di tahimik sila. Di lahat sila hulog. Diba? Binato sila lahat. Kitang-kita na nung mga anak, kitang-kita nung asawa. Hindi nagkalakas ng loob na isumbong. Susumbong mo ba yung sarili mong tatay? Sarili mong asawa, susumbong mo? Pagkakanulo mo ba? O, yun ang breadwinner. Halimbawa, tayo may yung sa halimbawa, drug pusher yung yung head of the family. Susumbong mo ba yung kay Duterte? Alam mong itotokhang yun? Alam mong aarestuhin yun? Pagkakanulo mo ba sarili mong ama? Oh, yun ang conflict in the mind. Oh, di ba? Ang elder parang ama ng church. O, alam mong magugulo church. Mo na lang para hindi magulo ang church. Mag-pretend na lang tayo na hindi natin nakita, hindi natin alam. Tuloy na lang para may peace, may unity. For the sake of unity and love. Kaya nga, yung mga ganon, di ba? So, iyan yung, at ang isa pang problema kasi dyan, hindi itinuturo nga. Bakit mo ituturo yung isang bagay na makakatanggal sa'yo? Diba? Kaya, ang daming church, pastor, paano yun? Sabi ng mga membro, sabi ng ibang pastor, pastor, may kilala akong pastor doon sa kabilang town eh. Ganto ginawa. O anong sabi ng mga member? Ganyan. Kaya, hanggang ngayon, siya pa rin. Di skandalo na yan ah. May bata na ginalaw yung pastor, ginalaw yung bata na member, minor de edad. Siya pa rin pastor. Tapos kumuha pa ng kakampi, nag-testimony doon sa piskal, na mabait ang pastor namin, hindi gagawin yan. Nagsinungaling. See? How controlling it is, how dangerous it is. So ano na lang nangyari? Yung pamilya na disgrasya, yun na lang ang umalis. See? And this will be repeated over and over and over again. Hanggat hindi tayo natututo ang buong National Baptist Day na hindi natututo na proteksyonan natin ang ating churches. Dahil sa tamang pagtuturo, na nasa Bible naman. Meron ba ako tinuturo wala sa Bible? Diba? So, although these are against elder, and I'm an elder, it should be stated. It should be taught. So, simple lang, no? Ang kailangan lang isolve ng church sa bylaws,
ay papaano ba yan? Paano ba? Halimbawa, ang ginawa ng park, okay, may mga na-discipline ng park. May nag-accuse kay Pastor Chito na may pera na binigay sa kanya yung Amerikano. Tapos, hindi niya pinamigay dun sa mga intended recipients. Pastor Kasi kinakalat naman niya sa sarili niyang circles. Alam niya ng buong church, ng park. Alam niyan, it's in public. And they want to know it in public. Why? Because the other side are still active today and accusing him until today. So it must be known. The truth must be known. Okay? So, ang nangyari, may nag-accuse sa kanya na may pera na hindi niya ibinibigay, na dapat ibigay. So ang style ng park, automatic, pag may nag-accuse, automatic standoff. Ali kayo. Kung totoo yung accusation nyo, pumarap kayo sa church, naka-on yung video, record natin, patunayan nyo. Yun. So, nagharap nga. Kaso, hindi nila napatunayan. With 2 or 3 or 4 witnesses pa. Pero hindi nila napatunayan na totoo. Bakit? Kasi, yung Amerikano nagbigay ng pera, yun ang for the side of pastor. Tapos, tinanong, nung tapos na yung accusation, na alam kami na may perang dumating sa iyo, hindi mo binigay sa amin, binigay mo konti lang. Ang kinuha niya, yung nagbigay. Tapos sabi, Pastor, ganyan, is it true that you gave me money? Yes. Is it true that you gave me money for these people? No. I give it to you, and you are responsible to whom you want to give it or to keep it to yourself, to spend it in your own church. Di laglag sila. So, sa mga katwed, nag-akusa sila, kalahati lang na story alam nila. Kaya, discipline sila. Ang problema, na-discipline, pero nagpatuloy sa pagpapastor. Hindi nagrepent. Imbis na magrepent, kumuha ng bagong authority. Kaya hanggang ngayon, mga pastor pa rin yun at mga churches pa rin. Nakita niyo yung ganang ginagawa. No? So, that's why even Sovereign Grace Baptist churches ay tinitingnan natin yung history. Kasi baka iyan yung isa sa mga na-discipline or isa yung sa mga disfellowship, isa yung sa mga iba ng doctrine pero Sovereign Grace din. 'Di ba? So, kahit na parehong-pareho natin pangalan, Sovereign Grace Baptist Church, IMOS, Sovereign Grace Baptist Church, Landmark, Sovereign Grace Missionary Baptist Church. Maraming iba-iba pero may Sovereign Grace. Tinitingnan pa rin natin yung history. Kasi nga, depende na yan sa history, sa practice, pinanggalingan, ano nang ginawa, ano na. Pag wala tayong, hindi naman tayo masyadong malalim na kailangan pa natin ng CIA tsaka FBI, Surface, lang, tanong-tanong. Walang problema na nag-report. Okay, fellowship tayo. Later on na lang kung meron. Di ba? Pero, mas madali yung, okay, tanggapin natin yung fellowship. Tanggapin natin yung kanilang testimony as it is. Sis. Would you support or encourage givers to deposit yung kanilang giving directly sa account ng pastor instead na sa church? Okay.
So, yung giving, no, I am not encouraging any kind of dito sa church na to, sa ating members na mag-deposit because it is very tempting and very kumbaga it can spark any kind of accusation, no. Ngayon, yung tungkol kay Pastor Jack, nasabi ko sa kanya, deposit mo sa akin imbes na kay Brother Louie, no, is because meron kaming usapan na at saka yung kay Brother Jojo na nagbigay din ng pera directly. Ang usapan doon is we can spend it as I want it to be spent. Okay, so iba po 'yon. At saka meron pa tayong arrangement na yung nagde-deposit siya sa building program, pero dalawa pa yung building program natin. Una na wala yung building program na kinlose na namin ni Louie, no. So dapat doon lahat eh. Pero yung building program ng Riyadh at saka yung building program ng Imus ay magkaiba yun. Magkaibang account yun, magkaibang disposition yun, magkaibang estimation yun. How it should be spent or dealt with, no? So I as the still kaya nga minamadali ko na magkaroon na ng pastor sa Riyadh. Kaya nga pumunta na ako sa bahay ni Arnold. Dahil mahirap din na meron kang pinapastora na dalawa o pati nga yung Taguig, hindi ko na masyadong minamanage, no? So, I don't like the situation, pero we have our own building fund in Riyadh. And we have our own building fund here. So, gusto ko lang i-report. Kaya sinabi ko kay Louie, tsaka dito, gusto ko lang i-report na may pumasok. Natutuwa ako kasi si Pastor Jack sumusuporta sa atin, no? Pero the way that I want it to be spent is, yan, kagaya niyan. Lahat naman yan, pumunta dito eh. Sobra pa nga yung binili ko kaysa doon sa dineposit. Pero hindi pa ubos yun. Ang dami pang natira. And, yun nga, kung ano pa yung pwedeng gawain, no, ay gagawain pa natin. So, I hope na maganda yung tanong, no, na kailangan i-settle natin any doubts, no. Thank you for that question. But I think of it that way. And kung meron pang question after that, then we have to sit down sa isang budget Kaya nga nagsosolicit din ako ng budget at saka budget procedure. Okay? Para mawawala sa atin yung mga pamamaraan na ganyan. Lagyan natin ng sistema. So, hanggang doon lang yon. I don't want to have a debate, but that is my explanation. More than that, we can sit down. Okay? So, Brad. Paano yung usual, Pastor? Gusto ko kayong bigyan on my own heart na pera sa inyo. Para makabili kayo or makakain, gano'n. Ayun, love gift. Okay yun, na ipasok ko po sa account. No, gano'n yan. Pwede yan. Yes. Mamaya, support. Dito. Number 3 yan eh. Number 3 yan. Okay? So, sa number 1, yung accusation, para makapunta tayo sa number 2. Yung number 1, yung accusation, you can make an accusation, you can make a letter, okay? And to gather 2 or 3 witnesses, it has to be so open and scandalous so that you will not you will not be a false accuser. Yung
Hindi, kasi masyadong details, marami masyado. At saka ang ground natin is, kung ano yung scandalous, is iba-iba eh. Sa iba-ibang kultura, iba-ibang skandalo eh. Pero, ang basihan natin, Bible. Diba? Pagka, halimbawa, kagaya nung na found out na gay yung pastor, adulterous, fornicator, nagli-live-in pala, may tinitira pala sa iba, pedophile, no? Yung pera ay ginagawang personal account. Yung ano pa? Marami eh. 'Di ba? 'Yon, ginagamit yung pera para magsugal o mag-stock market na walang permission ng church. Ay hindi, kahit na may permission, mali 'yon. Stock market, no? So maraming pwedeng maakusa basta galing sa Bible yung akusa at scandalous. Kasi yung hindi scandalous, pwede mong takpan eh. 'Di ba? Ang tendency mo because of love, 'di ba? Dito halimbawa may nakita akong may hindi magandang ugali. Imbis na i-announce ko, pagtatakpan. At sasabihin, pwede ba kitang makausap, sis or brad? Kasi may napapansin ako. Ganun. So, imbis na i-broadcast mo, para maging iskandalo, para mapahiya. 'Di ba? Ang unang tendency, tatakpan mo. Pero kung talagang iskandalo na mahirap, kumbaga, nabuksan na yung Pandora's box, lumabas na. Pati yung mga kapitbahay, alam na. Pati yung barangay, alam. Pati korte, alam. Kagaya nun, dinimanda na yung pastor nila eh. Oh. So, paano mo tatakpan yun? Nakademanda. 'Di ba? Pero kung ikaw lang nakakaalam, o 2, 3 kayo, huwag mong expose. Ang tendency dapat, kausapin mo muna. Baka pwedeng maawat. Brother Des. Paano po yung pastor? Vice versa. Yung member ng church, siya mismo yung witness. Tapos, kinausap niya yung pastor. Tinatanggi, tapos hindi siya na-repent. Ano pwedeng gawin ng member? Kasi kung burden na sa kanya yun. Number 1, if it is personal offense, personal sa'yo, ikaw lang nakakaalam eh. Di ba? Okay. So, may offense sa'yo yung pastor. Na-offend ka sa pastor dahil may ginawa yung pastor laban sa'yo or sa pamilya mo. So, kayo lang. Hindi sa pamilya nung ano. Kumbaga, nakita niya, possible na magiging scandalous yung kanyang... Possible. Pero hindi pa Hindi public, pa scandalous. parang Hindi pa public. Okay. Ngayon, ikaw pa lang na member, na iisa ka lang, ang nakapag-witness. Hindi nag-repent. Hindi siya, inano mo siya, kinausap, hindi nag-repent. Hindi nag-repent. Wala ka na magagawa doon, kundi mag-intay na maging scandalous. 'Di ba? Kasi kaya ka nagsabi. Pero paano po yung pastor? Kung anong magiging, kasi kung, ako, ay burden na. Parang wala na akong hindi na kita titingnan ng pastor. Parang may effect tama. kasi yun eh. Tama. Maapektuhan yung church. Hindi, ikaw lang maapektuhan. As a member ko pala. Ikaw lang maapektuhan. So, burden yun sa'yo. Tapos, hindi na paawat. Ikaw lang nakakaalam. Muna, ikaw pa lang nakakaalam. Tinuloy pa rin niya yung mali. So, anong susunod? Di kakalat yun. 'Di ba? Lalaki yun. Hanggang marami nang nakakaalam. 'Di ba? Then magiging scandal na. Pero you have done your part. Pwede yun. Pag-pray, sulatan ng sulatan, sabihan ng sabihan. Ang mali, ikaw ikwento mo sa iba. 'Di ba?
Kasi ikaw lang nakakaalam eh. Asawa, anak. Hindi. Kung siguro, hindi ko na alam yon. Pero, I-expose para makakuha ng 2 or 3 witnesses. ay, mali yun. Mali yun. Gossip yun. Pwedeng bumalik sa'yo yun. Di ba? Pagka kasi nag-umpisa ka ng rumor, kasi rumor pa lang yon, hindi pa naman alam nung iba, ikinalat mo, rumor yon. Pag di mo napatunayan, ikaw yung may problema. Ikaw yung madidiscipline. So, ganun talaga, no? Pag-pray na lang natin na hindi mangyari sa atin. At pag may na-notice tayo, pag-pray natin yung sarili natin, pray very hard, na alam natin paano mag-react. Yun. Kasi, kaya ako sinasabi to, dahil hindi naman tayo perfect church. 'Di ba? Kaya hindi natin sabihin, hindi natin kailangan pag-usapan niya kasi hindi mangyayari sa atin 'yan. Ayos-ayos ng takbo natin eh. Hindi. No? Hindi tayo perfect church. I'm not a perfect pastor. And the new pastors will also not be perfect. So we should know how to react and to behave in case such things happen. And let's formulate, no? Ito. Pag meron kayong idea how to better cope, how to better make a procedure in case such things happen, an accusation or a scandal happens, you can write a proposal so we can include it in our bylaws. You are not helpless, mga kapatid. You are members of the church, the body of Christ. Any kind of thing na na-idea nyo, na sa tingin nyo makakabuti sa church, isulat nyo. Isulat nyo. Tapos, huwag kayong magagalit kung hindi pagbigyan. 'Di ba? Okay lang yun. Ganun eh. Pero, kung tingin mo mapapabuti, insist mo. Humingi ka ulit pa ng another chance, reconsideration, audience. Ganun talaga eh. Marami tayong alam na batas na pagbibigyan ba sa Kongreso. 'Di ba? Dito sa barangay nga lang, proposal natin, maayos yung kalsada na yan eh. Umuo na yung barangay eh. 2 beses na raw siya sumulat sa City Hall. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kalsada natin. Oh. Ngayon, yung sabi mo, 'di ba, yung kanal aayusin. O baka sakaling pag inayos yung kanal hanggang dito maayos na rin. Oo, baka gumanda lalo, 'di ba? So hintay lang, wait. Okay? Punta na tayo sa susunod Yung mga may tanong pa tungkol dito sa 1, isulat nyo na lang. Okay, number 2. Choosing a new elder. Okay, sa choosing a new elder, replacing an elder, kanina nga, meron akong post, no? Kasi meron kaming kausap na pastor, puro pastor kami. Nag-usap-usap kami. Yung si pastor, sabi niya, paano kung mamatay yung pastor? Hindi na siya qualified. Halimbawa, may dementia na siya. Diba? Dementia. Alzheimer's. Stroke. Hindi na siya makapag-preach. Mukhang hindi na makarecover. Or biglang nag-resign. Biglang gusto na sa ibang mission field. Ayun. Or naging Muslim. Bira, no? Anong gagawin ng church para mapalitan yung pastor? Ngayon, yung sagot sa amin na na-surprise kami ni pastor, sabi, next of kin. Parang minamana, no? Parang, yung pinakamalapit na buhay na surviving relative, siya yung pastor. Okay. So, hindi ganon. Pero, hindi rin disqualified yung next of kin. Halimbawa, si Michael, no? Anak ko, ay qualified.
Oh. Hindi siya disqualified. Qualified nga eh. Oh. Kung the only way, nung nag-anniversary ang park, tinanong ko yan kay Pastor. Magkatabi kami. Pastor, halimbawa, tayo, 65 na tayo, 64. Diba? Birthday niya eh. So, anong gagawin natin pagka tayo ay kinuha ng Panginoon? Di pulpit committee, sabi niya. Pulpit committee. Magpipreach, no? Hindi automatic si Brother Dodi. Hindi automatic din lalo yung anak niya. 'Di ba? Hindi lang automatic. Magpipreach si Brother Dodi, ibang men, magpipreach yan. Tatawagin ng church, magi-schedule. Preach. Tapos, after a while, di may committee, no? Mag-perform ng committee ng men. Yung kumanta dito kanina, yun ang committee. Pag nawala ako, ha? Never grow old committee. Kayo ang responsibility. Kayo ang caretaker. Kayo ang caretaker ng church. Pagka, sama niyo si Brother El, ha? Sama niyo si Brother El. Hindi, si Brother El. Okay? At kayo ang pipili. Ngayon, papakinggan nyo. Mag-i-schedule kayo. May chairman yung committee na yon. Tapos, mag-i-schedule ng preaching. Kung pinili ng ng committee na pwede silang mag-preach. Pwedeng outside. Pero mas maganda kung inside. Okay? Kaya sa Amerika, tumatawag sila ng mga may doctorate degree. Pwede po ba kayo mag-preach dito? Wow, pambihira. Ang bagong pastor ng BCA may doctorate degree. Hindi. Okay? So, yan. Pagkatapos, halimbawa, sabihin natin, within 6 months. Alam nyo yung Birian, 1 taon na yata mahigit. Wala pang pastor. Diyan sa Molino. Oo. Tagal nang patay yung pastor niyan eh. Oo, wala pa rin. Sabi. Kasi si Micah, bago dumating punta sa atin, doon siya umattend. Tinanong ko, may pastor na ba? Wala pa raw. So, take turns lang sila ng preaching. So, ganun lang yun. Siyempre, ayan, asa na scripture? Ang scripture, nandun pa rin sa unang scripture natin, 1 Timothy 4:12. 1 Timothy 4:12. Kalagay doon. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. So, pwedeng bata. Kasi, sabi ni Paul kay Timothy, hindi ibig sabihin batang-bata, no? Ibig sabihin lang, kung kahit ikaw ay bata pa, wag mong bayaan na yung matatanda sa church ay disregard ka or baliwalain ka porkit bata ka pa. So youth, ibig sabihin ng youth, alam niyo ba sa Jew, ang youth 30 to 40 years old. Yun ang youth sa kanila. No? Yun ang young people. Yun ang YP. Ha? YP pa pala ako. Okay. So, kaya ang Panginoon ay 30 years old nag-umpisa ng ministry. Diba? That's the beginning of being a responsible youth or man. So, si Timothy ay youth. Pero, hindi siya, siguro may mga matatanda sa church na dinidespise siya. Bata-bata pa nito. Ito, nagpipreach sa atin. Yun. So, wala bang ibang pastor dyan na matagal na? Yung mga 69, malapit na mamatay. Okay. So, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word. So,
Paano hindi ka i-despise? Be an example. Yun. Huwag kang porket bata ka pa, nakikigames ka pa rin, nakikiganong-ganong ka pa rin. Di ba? Bata pa yung pastor pinili nyo di ganun-ganon niya. Hey! Di ba? Huwag kang gaganon. Huwag kang ano ang tawag doon? Pa-bagets. Yan. Oo. Huwag kang Ano? Ano yung binubulong? Hindi ko pwedeng masabi. Brad, naka-YouTube yan. Sana hindi ka narinig. Yari ka, lagot ka. Okay. Asan yun? In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Be an example. Ayun. So, ito ang sinabi ni Paul kay Timothy. So, tayo bilang isang church, pagpipili tayo, hindi disqualification yung youth. Okay? Tapos, 1 Timothy 5:22, ang sabi, lay hands suddenly on no man. Huwag daw ordain ng ordain. Huwag kang, Timothy, huwag kang ordain ng kahit sino na lang. Porket nagsabi, susuko na ako sa Panginoon. I-ordain mo na yan para makarami ka ng missionary. Yun ang trend ngayon. Paramihan ng misyon, paramihan ng missionary. Kaya ordain ng ordain. Yung iba nga, hindi pa ordain. License lang . Alam niyo yung kaibahan ng license tsaka ordain? License to preach. No? Yung license to preach, pirma ng pastor yon. O maybe pinresent sa church. Okay? Yung ordain, lay hands na yun ng adults ng church. Or ng deacons. Or ng ordained ministers din. Nililay hands yun. Tapos tinetest yun. Sa doctrine. Yung nangyari sa inyo, mga deacons dito. Tinetest sa doctrine. Tapos nililay hands. Pinagpe-pray. Okay? So, yun. License, ako lang. O, license to preach ka na. Punta ka na sa Italy o sa Rome o kung saan. Punta ka sa Timbuktu. Doon, mag-preach ka ron. Makakarami ka nga nun. No? O padala ka support dito. Di ba? Yun . Okay. So, lay hands suddenly on no man. Ngayon, what about the qualifications? Di andun sa 1 Timothy 3. Di ba? Andun yung qualifications. Na kapag ka hahanap kayo ng replacement, pasado dyan sa qualifications sa 1 Timothy 3. So, hindi basta-basta. Yun. Hindi basta-basta na kahit sinong member na lang. Brad, ikaw na lang. Hindi nakukuha sa siku-siku yan. Ikaw na lang, pambira to. Ikaw pinakamalapit kay pastor Kaya mo na yan. O sige na nga. Mga kapatid, ako na po pastor ngayon kasi walang tumanggap Di, paano yan? Hindi ganun yun. Diba? Merong qualification, 1 Timothy 3 at mabibigat. So, susundin natin yon kung gusto natin ng maayos na church. Okay? So, tapos na yung choosing a new elder. Pulpit committee. Okay? Yung never grow old men. Kalista na kayo dyan. Kayo ang pulpit committee. Not unless mauna kayo kaysa sa akin. Napunta kayo to be with the Lord. Kaysa sa akin, buhay pa ako. So, yun. Number 3. Yan. Number 3 na tayo. Brad? Asan nga ba yung novice? Hindi ko makita 3:6. Yan. Yan yung problema sa Davao, Yung Davao, nung pinuntahan ko yon,
ay 2 taon pa lang save yung pinaka-hinabilinan ng pastor na namatay. 2 taon pa lang. So, yun yung nagpipreach ngayon. Kaya sabi ko, hindi pwedeng i-ordain to kahit na marunong na. No? Yung mga deacons namin 10 taon na tapos senior pa yung isa. 2, senior. No? Ayaw pa rin ito, 2 years old pa. Galing pa kay Buloy. No? May baggage pa yun. Mamaya ituro yun, I am the Son of God. Baptist, pero siya yung biglang naging appointed Son of God. Galing kay Buloy so, ano naging solusyon nila? Bahala na sila. Okay. So, tama na ba? May nagtanong ba kaya ako sumagot ng ganon? Novice, nabasa na natin yung novice, Not a novice, verse 6. Bakit? Lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Bakit ganon ang observation ni Paul at ng Holy Spirit? Na kapag ka daw baguhan, tapos naging pastor agad, ay proud. No? Halimbawa, si Luke naging pastor natin. Si Luke. But Luke, walang tumanggap dito Ikaw yata may panawagan Opo naman. Mira, yun. Lifted up with pride daw yung mga ganon. Delikado daw yun. Okay? So, wag daw baguhan. Okay? So, dapat yung matagal na, kasama nung pastor nung umpisa pa, tapos, graduate na yung anak, yung mga ganon. Tapos, payag yung asawa, yun lang. Okay. Okay. So, number 3, supporting the elder. Yan, dali na yan 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9, and all about supporting the elder. Basahin nyo lang yan. Alam nyo na kasi self-explanatory. Diba? Pero ang una dyan, yung sabi, double honor. Diba? Double honor is they that labor in word and in doctrine. So pag ang preacher nyo raw ay doctrinal, nag-aaral talaga, hindi kung ano-ano lang na mix-mix. No? Hindi kung ano-ano lang na niluto kagabi para lang may ma-preach kasi trabaho niya yun. Pero nagle-labor. Ibig sabihin talaga nag-aaral, may sustansya yung preaching, worthy of double honor. Okay? And honor means money. Support. Hindi yung honor lang na respect. Hindi. Kasi respect is respect. Pero hindi mo madodoble yung respect Yung ibig sabihin, basta pag double honor, times 2. Yun. Hindi, worthy. Ang worthy nandito. Hindi ibig sabihin automatic yung allowance niya, doblehin nyo. Hindi. Worthy. Ibig sabihin, when you are considering something for your elder, iniisip mo, di ba, tatamad-tamad naman yan. Bakit ako magpo-propose na dagdagan yung support? Puro naman walang laman yung preaching. Kinokopya lang sa Spurgeon's notes. Kakatamad dagdagan ng mag-vote para suportahan si pastor ng dagdag So, pero pag nakita mo na talaga nagtatrabaho, nabe-bless ka, nagkakaroon ka ng increase in knowledge, no? At lumalago yung church, syempre, hindi porket sinabi double honor, kahit di kaya ng church, bibigyan mo ng double. Hindi. Worthy lang. Worthy of double honor. Ibig sabihin, deserve niya yun.
Ibig sabihin, pagka nagmi-meeting, yun ang nasa puso mo, deserve. So, dadalhin yun doon sa proposal mo. Kung ano man yun, magkano man yun. Okay? Then, ito pa, support of the elder in 1 Corinthians 9. Sabi rito, sa verse 4, have we not power to eat and to drink? Yeah. Ibig sabihin ni Paul, kami ba bilang mga mangangaral, wala ba kaming kapangyarihan na kumain? At ang ibig sabihin niya ng kumain at uminom at magkaroon ng kasama na asawa, kasama niya sa ministry, ay suportahan ng church. Okay? Have we not power to eat? Kasi obvious naman na lahat ng tao may power to eat. Diba? So bakit niya tinatanong? Wala ba ako kapangyarihan kumain? Ba't niya tatanong pa yun? Siyempre meron, Pastor. Apostle Paul, siyempre naman meron. Hindi, ibig sabihin niya, hindi ba pwede akong kumain galing doon sa pera ng church? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ba pwedeng yung misis ko ay kasama na pinapakain ng church? Yun. Ito'y tanong, hindi command. Ha? Kailangan tayong mag-breakdown ng verse. Tanong to, nagtatanong si Paul. And the answer is yes. Diba? Kung wala, wala, full-time, walang trabaho, walang income. Yung pastor. Pastor lang ba susuportahan mo, yung asawa niya, hindi? O, yan yung problema ng mga pastor na nasa mahihirap na probinsya. Na halos hindi kumakain yung pamilya. Diba? Dito sa atin, wala tayong ganyan. Pero ang rule, kumbaga, pag ina-apply mo sa buong mundo, sa lahat ng pastor, yun yung sinasabi ni Paul. Na isipin nyo yung elder ninyo. Na wag nyong pagdadamutan. Ngayon, ito yung sinabi ni Paul, no? Sa verse 6, I only and Barnabas have we not power to forbear working? Ibig sabihin, hindi ba't kami pwedeng hindi na magtrabaho? Ang sagot, yes. Pwedeng hindi na kayo magtrabaho, Pastor. Forbear working. Pwedeng dapat wala ka na, hindi dapat, kundi may kapangyarihan ka, if you like, if it is in your discretion, huwag ka nang mag-business, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang kumita galing sa labas, susuportahan ka na lang ng church. That is what Paul is teaching us. Bakit? Ito yung kanyang basis. Sino ang pumupunta sa gera pagkatapos siya nagbabayad sa sarili niya? Who goeth a warfare anytime at his own charges? May nakita ba kayo sundalo, ang sweldo galing sa sarili niyang bulsa? Siya na nga ang papatayin ng kaaway. Tapos, sarili pa niya, teka muna, may tawag may tawag sa Lalamove. Kayo muna makipagbanatan ng masinggan dyan, ha? At ako'y kailangan may sweldohin, papadala ko sa pamilya ko. Diba? Hindi ganon. Full. Yung kanyang uniform, yung barel, yung bala, training, pamilya niya, insurance niya, pagka siya'y namatay, sagot lahat ng gobyerno yun. So, ganun din daw, sabi ni Paul, ganun din sa pagpapastor. Diba? Parang sundalo yan. Sagot lahat yan ng church. Yun. Yun ang tinuturo ni Paul. Pero meron ditong kicker mamaya. Kaya hintayin lang natin. No? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Sino sa inyo may kilala, nagtatanim, pagkatapos bawal siyang kumain doon sa tinanim niya? Di ba? Ay, bakit mo kinakain yan? Tanim mo yan, ah. Pira, damot mo, ah.
O, di ba? Inihalin tulad niya sa pagtatanim. Who feedeth a flock and eateth not of the milk? So, ikaw yung nagpapakain doon sa baka. Tapos, ikaw yung naggatas doon sa baka. Bawal ka uminom ng gatas? No? Sa'yo na nga yung baka, sa'yo yung gatas, bawal mo inumin. So, parang absurd. 'Di ba? Tinaturo ni Paul dito, absurd yung pag-iisip ng ibang members ng church. Tapos sinabi sa batas ni Moises, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. No. Ibig sabihin, wag mong bubusalan yung nagigiik ng mais para hindi siya makakain ng mais. Kasi ginigiik niya yung mais, dapat gusto mo 100% yung giniik niya mapunta sa'yo. Kaya bubusalan mo siya para hindi siya makakain. Sabi ni Moises, huwag niyong gagawain yan. Pakainin niyo ng maluwag, ng masagana, yung nagtatrabaho sa inyo na mga beast. Yun. Pakainin nyo ng busugin nyo. Yung nagtatrabaho sa inyo na beast. Hindi dapat issue sa inyo kung ano yung kinakain nyo nagtatrabaho sa inyo. Say I these things as a man, say it not the law also. Tapos sabi rito, if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Oh. Issue ba sa inyo na yung mga ngaral, binubusog kayo sa mga bagay na espiritual, tapos yung inyong mga contribution sa church ay i-issue nyo siya dahil may ginamit siya na pondo ng church for his own personal benefit? Is that supposed to be an issue? Yun ang tanong ni Paul. Is it a great thing? Malaking bagay ba yan? Dapat ba nating tambol mayor yan? Ano ba yung nagagalit, no? Okay? So, hindi. Sagot. No? Kung anihin niya yung pera ng church, gamitin niya personal, hindi dapat malaking issue. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Tumutulong. Kung yung church nakakatulong sa ibang church, sa ibang pastor, hindi ba't mas dapat kami din? Yun ang turo ni Paul. Diba? Kasi ang mga churches noon tumutulong sa ibang church. Yung church ng mga tinayo ni Paul tumutulong sa Jerusalem. Okay. So, nevertheless, yan, ito yung kicker. Nevertheless, we have not used this power. Yan. So, optional nasa option ng pastor, nung apostol ni Paul, nasa option in effect sa mga pastor, kung gusto niyang kunin o hindi. No? Sa panahon ni Paul, hindi niya ginamit. Sabi, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Ano ibig sabihin nun? Pinabayaan na namin yung issue na yan, hindi na namin ginagalaw yung pondo ng church, kesa sa may umangal at maging issue sa church at magkaroon pa ng paghiwa-hiwalay tayo dahil sa ganyang mga bagay. Mahihinder yung gospel. Kaya imbis na mahinder yung gospel, sige, okay. Wag na lang. Maggagawa na lang ako ng tent. Tapos susuportahan ko yung sarili ko. Para wala nang may issue. So, ibig sabihin, kung
Kung galawin niya yung pera ng church, pwede. Kung hindi niya galawin, pwede rin. Hindi obligasyon, kasi yung nakausap ko yung deacon ng sino ba yan? Port Watch. Sabi niya, Pastor, may trabaho ka ba? Meron. Dito. Ay, naku, bawal yan. Sabi ng Bible, they that preach the gospel should live up the gospel. Dapat lahat ng manggagawa ng Diyos, suportado lang ng Diyos. Hindi, sabi ni Paul, pwede. Pwedeng suportahan full-time, pwede ring sabihin niya doon, sige, wag muna. Ayan, pinakita ko itong verse na to. So, sa kanila, bawal. Sa kanila, kailangan pag full-time ka, full-time ka. Pag pastor ka lang. Hindi ka pwedeng magtrabaho, magnegosyo. So, si Paul, nagtatrabaho. Nagbebenta ng tent. Gumagawa ng tent, nagbebenta ng tent. Sa kagustuhan niya. Okay? So, ang dami pa, no? So, hindi na natin, tuloy nyo na lang yan. But, in effect, the support of the pastor comes from the church, and it should not be something na nakaka-offend sa church if the church supports. Ngayon, depende na yan kung magkano, kung gaano katindi, gaano kadami. Depende sa kakayanan ng church. No? At depende sa kung ano-ano yung mga mechanics and whatever is agreed upon. Yun. So, kagaya ng nangyari dito sa atin, during the time na nandun kami sa Riyadh, I did not ask for any salary because I work. But nagkausap sila Brad June, Brother L, and other men na bigyan. Okay? So, without my advice or request, nagkaroon ako ng allowance. Tapos, nagkaroon ng time na percentage. Sabi ni Brad June, Pastor, ito yung napag-usapan namin. Pag percent ng offering, 10% yata, or I don't know, bibigay sa'yo. Sabi ko, kung yan ay kaya ng church, hindi makakahinder, sige. Tapos, dumating yung panahon na 2,000 real. So, hanggang na-exit na sila, ay 2,000 real. Tapos, nung naging church na tayo, sabi ko rin sa Riyadh, 1,000 na lang. No, kung kaya nyo, imbis na humingi ng dagdag, humingi ako ng bawas. No? Kung kaya nyo, at kung kaya nyo lang, gawin nyo 1,000. Tapos, sinabi ko kay Brad Louie, since dito, ay, for the sake na hindi advantage yung iba kaysa sa church dito, mag-isip din kayo ano yung maganda. So, out of their own generosity, they come up with 10,000. 10,000. Tapos yung Taguig, sabi ko, may pastor kayo, si Brad Romnick. Siya na lang ang magpastor. Sabi niya, Pastor, ikaw muna. Sige. Tapos meron sila ring pinag-usapan na support. No, maliit lang. Hindi 10,000, maliit. So, hindi naman ako nagpaparami ng mission tsaka church para lang madaming support. Gusto ko nga, kung kaya ko lang, wag na lang. No? Siyempre, may expenses. Okay lang naman yon. No? So, andyan po ang mga supporting verses and yung tatlong sensitive issue na deal natin. Bago tayo magtapos, any question? Questions, please? If you have any. And kung wala na, tayo ay magko-close. Sige, sis. Yung binanggit niyo po, Pastor, na ang pastor is merong karapatan para galawin yung pera ng church. Mm. Siguro wala namang problema yon. Kaya lang, dapat iiwasan
para hindi maging rampant at hindi maging cause ng issue later. Tama. Tama yun. I agree. So, yun nga, no? Kaya nga gumagawa po ako ng mga sistema kasi I can sense na pagka walang sistema at walang procedures, ang tendency baka maubos ko yung pera ng church. So I am restricting myself. Kaya nga si Sister Marlene, dahil si Brother Louie, it's too much for him na siya na nga yung nagtatago ng pera, siya na nga yung tumatanggap, siya yung nagdi-disburse. Pagkatapos, siya pa rin yung magre-record and magre-report and too much. Kaya, sabi ko, Sister Marlene, tulungan mo si brother. Wala namang outcry Walang outcry sa church na, Pastor, kailangan ganyan. Wala no? So, it's by my own determination na I think kailangan ito. Para ma-monitor, ma-record, at mapigil ko yung sarili ko. 'Di ba? Ang problema lang natin, minsan, pagka, halimbawa, mabawalan tayo ng perspective na illegal yung ginawa ni Pastor. Hindi na ako blessed kay Pastor kasi illegal, immoral. Ayun yung dapat alam natin. Kaya binigay ko yung 1 Corinthians 9. No? Na pwede naman nawala yan Pwede yan. No? So, halimbawa, example ko sa inyo. Kanino ibinibigay nung churches in Macedonia ang pera? Kay Paul. Diretso kay Paul. Sabi niya, I have received. Tinanggap ko. So, nahawak niya. Ngayon, after na hawak na niya, sabi niya, sino man ang piliin ninyo, siya ang magdadala sa Jerusalem. Rules ba yon? Hindi. Out of expediency. Na hindi na siya pupunta ng Jerusalem, meron na lang tagadala. At kayo na ang pumili. Kung sino magdadala niyang bounty. Tawag niya bounty. No? Sabi niya, I have received time and again support from you. So, I thank God for this, nga yun? Unspeakable gift. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong unspeakable gift. It is an odor of a sweet smell. So, tumanggap siya direct from churches ng pera. Tapos, ang tawag niya ron sa natanggap niyang support, unspeakable gift. Napaka-precious, napakasarap. No? So, walang problema yun Ang problema lang, gusto lang natin, syempre, for good stewardship, maganda yung management, maganda yung reporting, maganda yung everything. Maganda yun para sa church. At sa susunod na manager ng church, syempre, kung ang first pastor ay magulo at abusive, susunod ganun din. Di kawawa naman yung church. Di ba? Si pastor, ganyan ang ginagawa. Yan ang minana ko. Di gagawin ko rin yun. Ayun. So, for the sake of the church. Okay? Iwasan lang natin yung ma-offend na hindi naman pala valid yung offense natin. Brad, may tanong ka? Brad Jess? Wala. Sino pa may tanong? Wala na? Brad. Doon po sa rules ng pastor, yun po kasi yung nakita natin sa Book of Acts na sila ay kumuha ng mga deacons. Ang issue kasi ay gusto ng mga apostles na continue in prayer. So, ito yung sa work ng church. Kumuha sila ng mga deacons to serve tables. Ibig sabihin, ito yung mga tangible things, mga bagay na kailangan gawin. So, parang ano ba yun? Ipinagbabawal ba ni Paul na yung mga deacons ay pumunta doon sa trabaho ng pastor? At ipinagbabawal din ba na yung pastor ay gawin pa yung trabaho na para sa mga deacons? Ano bang doon? Okay.
So, ang pagkakaintindi ko ron, una, ginagawa ng mga apostles, walang ibang deacon, wala kasing deacons pa. So, ang gumagawa ng distribution of tables, pag-distribute ng pagkain sa widows, paghahati-hati, yung 12. Trabaho nila yun. Kumbaga, sila yung tumatanggap. Apostles' feet. Lahat ng pera ng mga members, dinadala sa apostles' feet. Binebenta yung property, binibigay sa apostles' feet. So, hawak ng apostle, ng mga apostles, yung lahat ng pera ng lahat ng members. Lahat ng offering, hawak nila. Initially. Okay? Tapos, distribution, pag merong mga pagkain, pakakainin, sila rin nagdi-distribute. Dinidistribute nila. Walang deacons eh. Ngayon, naisip nila, pambira, na yung ibang grupo hindi nakakakain ng maayos. Nakakalimutan, nakakaligtaan natin. Nag-complain na sa akin. Ang gagawin natin, mga kapatid, Brad, mag-appoint tayo ng 7 men filled with the Spirit who can do this work. You see? Wala namang dikta eh. Galing sa Holy Spirit, hindi kagaya nung separate unto me Saul and Barnabas. Ang ibig sabihin niyan, walang dikta yung Holy Spirit. That is by the determination and wisdom of the pastors, the apostles. Gawin natin to, delegate natin to sa kanila. And we will concentrate, or so that we can concentrate on the ministry of the word and prayer. Okay? So, it is, again, expediency, delegation, voluntary. Hindi naman dinikta ng Diyos eh. Diba? Okay. Tapos, later on, naging office. Wala namang office of the deacon in the beginning of the church. Naging office na lang later on na meron ng office of the deacon. Tapos, may qualifications of the office of the deacon. Tapos, anong nangyari? Wala nang problema tungkol sa widows. Hindi naman lahat ng church may problema tungkol sa widows. So, the pastor or the elder can now assign whatever, as the ruler of the church, he assigns whatever is appropriate as the work of a deacon. Pero walang board of deacons, walang rule of the deacons. The deacons are not over the church or the pastor. They are helpers. Kaya deacons means, ang tawag na, sa diakonos means servants. Ibig sabihin nun, servants. So kung ano yung kailangan ng church, kung ano yung inutos ng, siyempre ang nagro-rule, yun ang magdedetermine kung anong role gagawin mo. Diba? I would rather have deacons rather than just staff. Diba? Nung sa Riyadh, wala naman tayong deacons eh. Ilang taon tayong walang deacons. Pero, meron tayong staff. So, out of conviction of the Holy Spirit, hopefully, sabi ko, rather than appointing staff members, mas maganda, ang umawak niyan ay merong qualification of a deacon at ordained as a deacon. Kaya sabi ko, okay, time na para magkaroon ng deacon ang ating church. Under the discretion of the pastor, kung ano ang magiging work ng deacon. Yes. Hindi siya standard practice ng isang church na ang deacon ay ang pastor ay para sa work of the gospel, prayer and work of the gospel. Na ang deacon ay siya ang magmamanage ng mga bagay, serving tables like that. Hindi yun standard rule of the church. Hindi standard in the sense na hindi lahat ay kailangan mag-serve ng tables. Kung tables ang pag-uusapan. Hindi lahat ganun karami para ma-confuse yung pastor sa pag-distribute ng expenses. Hindi lahat ng church ay mahirap i-manage ang finances. No? So it's just kumbaga, out of a good stewardship and a good management style. Tapos,
we have spiritual deacons to prevent kudeta, no? Kaya kailangan qualified spiritual. Yun lang yun. Yun lang yung nakikita natin sa scripture. Wala nang kailangan gawin mo to kasi ito yung sinabi ng Bible na may deacons dapat. May deacons pero at the proper time and to give the proper service. Pero kung maliit, wala muna. 'Di ba? Lagyan mo agad, sasampu kayo sa church, 5 deacons, 1 pastor, di 4 member. Sa mga future, sa ating church o sa mga future generation, hindi pa pwedeng i-demand ng deacon na May deacon dapat. hindi pwedeng i-demand ng deacon. Yan ang rules namin eh. Kung nasa bylaws, Hindi niya pwedeng i-demand sa pastor. Na pastor, ito ang rules namin sa deacon. Ito ang rules mo as a pastor. Hindi niya pwedeng i-demand ng future generation. kung merong ganong demand, papatunayan sa scripture. 'Di ba? Yun nga ang proseso ng nangyari eh. Wala muna, church naman yun. Nagkaroon lang dahil marami na. Pagkatapos, may trabaho na nane-neglect yung apostles. So, binigyan ng a delegation. So, kung yun ang susundin natin, kapag kaya nila at hindi nila nane-neglect yung ministry of the word and prayer, di wala muna. Dahil maliit pa. Pero kung may demand na, bakit? Di ba, wala ka ng message. Pangit na yung message mo kasi wala kang ginawa kundi magkarpintero, mag-construction, mag-drive, mag-maintain ng sasakyan. Tapos, ikaw yung purchasing, ikaw yung bili ka ng gripo na may leak. Bumili ka, may leak uli. Ventilador, vacuum cleaner. Ginawa ko yung vacuum cleaner ni Brother June. Oh. So, depende yan kung ano yung mahiligan niya Si pastor ko dati araw-araw umu-order ng lumber yun May laging delivery ng lumber gawa ng silya. Oh. So, iba-iba no? Okay. So, okay na. Let's stand. Praise God. Sobra yata ako, no? Bira. Ang dami nyo kasing tanong, si Brad Louie. Okay. Sige. Sana po natuto tayo. Sana po kung meron pa pong tanong, alam ko meron pa. At hindi naman tayo satisfied sa lahat ng answers. Let's seek the scriptures. Let's pray for wisdom. And let us be in joy in the Lord and in unity and peace. Magkaroon tayo ng mga bagay na pwede nating pag-usapan in private. Pag-usapan natin in private. If you can write letters. No? So that we can have a better administration, a better understanding of things.